at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Happy Wednesday. Narito po ang aking anak. Of course, kilala niyo po ang aking anak na si Patrick. Bati ka muna, Patrick. Ay, good afternoon at malapit na po maggabi. So good evening na rin po sa lahat po nanonood sa ating Wednesday Bible Study. Ayan. So, maganda nga po sa ating lahat. At sa sandaling ito, bati muna tayo sa ilang mga kapatiran natin na mga early bird, no? Ang una ko nga nakita dito ay siyempre, ang ating kapatid na si Maria Teresa Sepulveda. Formal na formal, ano? Brother Eloy Sahul, Sister Elisa Senyoron, Brother Patrick, no, ng Batangas ay naririto rin. No? Pareho kayo ng aking anak, Patrick din ang pangalan. Si Sister Jesusa, no, kung saan ka man naroon, mag-ingat ka. Alam kong on the way na kayo pauwi. Sister Ana Pehi Riales, no. Si Eloida Akaya, no? Pamilya ng pangalan. Pamilya kasi. Ay, Okay. Sino pa ba dito? Si Brother Rick Orias ng Batangas. Sister Ofi, ayan, sa what they call this, sa, huwag kang magsi-senior syndrome ngayon, ha? Ang tawag dito? Sa Bukal. Ayoko yata anong salitang yan. Anyway, sa Bukal, Los Baños. Sa Brother Ricky Cruz, Samson. Ayan, magandang hapon sa inyo. Sister Rita, the Red Lady. Ayan. Sister Vivian, of course. Kumusta po? Ano? At kayo ay welcome na welcome sa ating
pang Wednesday na Bible study. Sister Melby Tungkab, of course, from Baguio. Sister Celine Mendoza. Sister Ami, ayan, magandang hapon sa inyo dyan sa Kalawan. Ang aking kapatid sa Panginoon at kadugo, pareho kaming Lim, Sister Tere Orubia, of course, no? Brother Eds Cabral, ayan, okay. Sister Alice Rivera, ayan, magandang hapon po, long time no see, no? Alam ko pong kayo one of the faithful, what we call this, faithful members na laging nakikinig. No? Brother Jerome, of course, from Bulacan, no? Jerome Golgota, from Bulacan siya, okay. Sister Linda Javier, ayan, kaibigan po ito ni Mrs. Medyo malayo ang pinanggalingan ng friendship nitong dalawang ito. Okay. So, sa hapon pong ito, kaya po kami naririto, I will be sharing with you our relationship as father and son. At basahin ko lang po muna yung as an intro. Dito po sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. No? Sa bahay po, bagamat where I started on the wrong footing, no? Tinatanggap ko naman yun. Maraming mali, especially as father, as husband. Ako, marami pong mortal sin. No? Pero iba nga pag nasa Panginoon ka. Pero even during that time, may mga rules po na binigay ko rin sa sarili ko. Unang-una nga po, no favoritism. Inalis ko po talaga magkaroon ng, wala naman kayo naramdaman. Wala. Sabi nga ni Mariel, nung tinanong siya ng mga members na taga San Pablo, sino ang favorite ninyo? Sino ang favorite ni Papa nyo sa mga kapatid? Ang sumagot si Mariel. Ano sagot ni Mariel? Wala pong paborito yan. Ayoko kasi magkaroon ng paborito kasi nagkakos ng problema, no? Nagkakos ng, ano tawag dito, conflict. Nagkakos ng, ang tawag dito, internal revolution kasi nararamdaman ng mga bata yun. Okay. The other thing is respect. Hindi lang respect para sa amin, kundi respect na binigay namin sa kanila. Tinuruan namin sila na magkaroon ng respeto sa pamamagitan ng pagbibigay respeto sa kanila. Of course, it involves discipline and responsibility. And we'll be talking more about that. Now, let me just finish with this. Okay? And the other one is allowing them to make decisions within the limits. No? Binigyan namin sila ng mga freedom na gumawa ng decision within the limits of the rules of the house. Okay? Ang rules nga sa bahay, hanggat nasa bahay ka, magpapasakop ka. Pag lumabas ka ng bahay, may sarili ka ng buhay, then you can make your own decision. Are there some things that you recall bilang relasyon natin bilang mag-ama? Yung pinaka, sinabi mo ba, yung discipline, patas yung disiplina, there was no favoritism. And this is not to castigate, pero naniniwala din kasi ako dito. Pantay-pantay po ang tama ng sinturon sa amin tatlo. Wala pong mas malakas o mas mahina. It was the same level of discipline po sa aming tatlo. And thank you, Lord, kasi po yung po yung nadala namin sa buhay naming magkakapatid. Even, well, kami po, tigi-tigisa lang po ng anak sa ngayon, so walang favorite. So, yung isa pang nakita ko doon is yung allowing us to make decisions of our own. I share ko na yung, nung tinanong ako, nung nag-college ako, sabi, anong gusto mong course? Sabi ko noon na, chemical engineering. Kahit na math ko noon, puro palakol. Maswerte na ako maka-80 sa physics. Pero, hindi lang naman ikaw, lahat naman kayo. so, sige, pinagbigyan pa rin. Pero after the third year, I think, third year, first sem, I failed 11 units. Okay. Majoring na po ako noon, hindi naman po sa majoring na po ako noon sa chemical engineering. That was when I decided I wanted to shift to a course na connected doon, mass communications. Pag-shift ko po noon, it was a difficult decision for me simply because I was thinking two things. One was financial.
kung mag-shift ako, ang dami kong nasayang, 3 taon yun na nasayang ko na nag-chemeng ako, tapos lilipat ako, masscom lang. Pero God gave me the wisdom na lumapit ka kay Brother Ernie, kay Papa. So, it was a little emotional, not gonna lie. Umiyak ako noon kasi ang hirap na tipong being honest with yourself and being honest with your parents na hindi ko na kaya, hindi ko na kaya mag-pretend na kaya ko pa itong tapusin itong kurso na to. Pero at the same time, there was this confidence in me na matatanggap ng tatay ko kung ano man ang desisyon ko. And true enough, the only thing that you asked noong panahon na yun was, what was your plan? Anong balak mong gawin doon sa mga subjects na nakuha mo na? That was the only thing. There was no, sayang naman yung pera, hindi mo inisip yung panahon, blah, blah, blah. Walang ganon. There was no, walang pagkastigo. Ano? Tagalog? Kastigo. Castigo. Pagkastigo. Spanish. That gave me the confidence to finish it. And true enough po, the time that it took me, I took 3 years in chemical engineering, but it only took me 2.5 years to finish mass communications. Yeah. I remember, sabi niya, umiiyak siya, sabi niya, Papa, sorry, sabi niya. Actually, at the back of my mind, alam mo, hindi para sa kanya chemical engineering. He has the gift of gab, meaning magaling siya magsalita. Communicator siya. Pero sabi niya, for whatever reason, sige, go. Sometimes we have to allow our children to make mistakes. That's the only way for them to learn. Hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay. Sa akin, ang mga bata, regalo yan. Hindi yan sa'yo. I-manage mo lang. So, nung magsabi siya ng gano'n, so umiiyak siya, and of course, parang, ang feeling niya, parang he failed his parents. Ito lang po sinabi ko sa kanya, wala kang gagawin o hindi gagawin na magbabawas ng pagmamahal namin sa'yo bilang magulang. Mahal ka namin bilang anak at hindi mababago yon na kahit ng anong failures. And that was more than enough for him. Kasi bagsak na nga, babagsak mo pa, sisipain, babagsak na, sisipain mo pa. So, yun ang isa sa mga, sabihin na natin, confrontational, pero hindi naman dramatic, no? Pero it was enlightening for both of us. May gusto lang akong basahin dito, no? Nasaan na ba yun? Ito, no, sa 2 Samuel 7:14 to 15, sabi, I will be a father to him. This is God speaking, no? And he'll be a son to me. When he does wrong, I'll discipline him in the usual ways, the pitfalls and obstacles of their mortal life. But it will never remove my gracious love for him. So yun po yun, ano? Bilang magulang, kailangan maramdaman ng ating anak yung acceptance. Tanggap mo siya, hindi dahil nag-perform siya ng maganda. Kaya nag-perform o hindi, kung gusto natin ang anak natin ay matutong tumayo mag-isa, suportahan mo ng tama. Pag mali, hayaan mo magkamali, let him go through some of the difficulties. He needs that. Kasi nga po, baga ko makalimutan, ito po ang reward ng mga parents. Ito po ang pinaka-reward ng parents. Ito ang sinatawag natin graduation. Na kapag ang anak mo ay nakatapos at humiwalay sa'yo, kaya niyang tumayo sa dalawa niyang paa. Yun lang po. Kay yumaman, kay hindi, tatayo yan. Kasi tinuruan mong tumayo. Yan po ang reward ng bawat magulang. At sinigurado po, andito na po rin ako, sabi nga maraming mali, pero yun po ang sinigurado ko na ano pa man mangyari, matutong tumayo ang mga anak ko sa dalawa nilang mga paa. Because with that, I can go anytime. Pero meron din akong gustong naalala noon, kasi noon sabi ni Patrick, bata pa siya, puro mayayaman yung mga kapitbahay namin eh. Nakakatuwa nga, doon kami sa subdivision na kilalang mayayaman lahat ng tao eh. Mga kaibigan niya, puro mayayaman, sa kumpleto kayo sa toys. Anong sinabi mo sa akin nun? Sabi ko, bakit ganun yung mga kapitbahay ko mas maganda yung laruan? Sila, I think, ang nauso nung panahon ko, lahat nakabike. Pag hindi ka nakabike, tapos nakikiangkas ka lang, parang, I don't wanna use the term loser ka, pero parang ang hirap makisabay. Kasi pag napagod na yung nag-aangkas sa'yo, sabi niya, baba ka na. So, wala ka ng choice. So, ako sa'yo, sabi ko, ba't ganun? Ba't lahat sila may bike, kami wala?
Tapos nung nagkaroon kami ng bike, nagkanakawan naman sa subdivision. It took a while bago napalitan yung bike. So parang sabi namin, pa, ba't gano'n? Wala kaming bike. Parang left out na sa mga kaibigan namin. And I remember that time, sinabi ni Papa, oh sige, gusto mo sumama sa mga kaibigan mo, di go. Dami, alabas ka. Ang ginawa ko, kumuha ko 3 t-shirt. Umiiyak na siya nung makita niya kinukuha ko yung t-shirt. Dinala ko sa labas. Tinulak, hindi ko naman tinulak, pero tinulak ko nga siya. Na, I was disciplining, but somehow may mga brutal akong disiplina kasi yun ang alam ko nung araw. Salamat na lang naging Kristiyano ako. Tinulak ko yan sa gate kasi ayaw niya lumabas eh. Tinulak ko yung gate, binigay ko yung 3 t-shirt. O sige, punta ka na sa kapitbahay. Doon ka tumira. So iyak siya. Pero may istorya yung bike na yon. Nabangga ako sa SLEX na hindi ko naman, ayaw nilang aminin, but because of the name of Jesus, pinaamin ko sa kanila, in the name of Jesus, ikaw nakabangga, ikaw ang driver. Kasi ang driver iba eh. Nakita ko sa side mirror, 2 beses nga ako binangga. To cut a long story short, 3 beses ko sinabi, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang driver. Hindi na siya kumibo. Dinala niya kinabukasan was about 8,000 pesos. Actually, kung titignan mo yung kotse ko, alin doon ang binangga niya sa dami ng bangga. Okay? Si Pogi. So, sabi ko sa Mrs., ayan, naalala ko kasi yung bike eh. Sabi ko kay Mrs., tuwing kasi dadating ako, tinuturo ako ng 3 yan. Ayan, tatay namin yan ang bibili ng bike. Eh, siyempre yung ulo mo nandun sa ilalim ng kotse kasi hindi ka naman alam paano bibili. Wala ka namang pera eh. So, nung mabangga yun, I have the 8,000, sabi ko kay Mrs., bili mo na 3 bike, the rest gamitin mo sa sa pangangailangan na. So discipline was necessary. Nasabi ko nga po sa mga magulang ngayon, pag hindi mo yan pinaiyak, ikaw ang paiyakin yan. So we need, no? Hindi ho masama. Ang mali ko lang noon, no? Yun ang natutunan ko, binubugbog ako nung araw eh. Dumudugo ang hita ko sa belt. So yun ang alam ko rin. So, nung sa kanila, nakadana sila nun sa akin talaga, no? At there was a time na, pag nasa sala ako, manonood ako ng TV, aalis yung 3. Aalis, remember that? Yeah. Oo. Kasi yun yung time na parang, to no fault of Brother Ernie, we felt distant nung time na yon. We were growing up, tapos most of the time, he was in prayer meeting, kasama namin madalas si Mama. We were growing semi-independent sa bahay na tipong, you know, if you want something done, do it yourself. So, it took a while and I think ito yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, itong gawain na to because it was CSM that really strengthened the relationship back, lalo na sa aming mag-ama. When he said, magsa-start ang Comfy ng parang youth, parang singles ministry. Sabi ko, sige, sama ako. I remember around first year college pa yata ako na nag-join. I remember one of my friends saying, ang palad mo naman, kasama mo papa mo, nakakaingit naman, kasama mo yung parents mo sa gawain. It took a while actually nung before CSM kasi alam rin po ng mga naging teacher ko dito sa Sunday school, hindi po ako kabaitan noon. Ang hirit po sa akin noon, susumbong kita kay Brother Ernie, yung mga ginagawa mo, ganyan. Naalala ko pa ng time na yon, buhay pa mami. I remember this. We were discussing this last Sunday. Kung naalala niyo pa po yung mga panahon ng quad, mga kasamahan ko sa quad, pagbukas ng mall niyan, ayan yung isa dito, hindi ko napapangalanan, tago na sa pangalang Jam. Yung isa. Pagpatak ng alas 10, bukas na mall. Alas 10, may nag-sharing pa niyan. Sabi namin, mga 11:30 pa tapos nito, labas muna kami. Isang beses, pagbalik namin, patapos na, kasi mangot si Papa, sabi niya, tinawag kayo ng mami kanina, hinahanap ka. Specifically, ako daw. Kasi ang mami specific eh. Asan yung anak ni Brother Ernie, yung panganay? Ayun, wala ako. Sabi lang, ang pinagpapasalamat ko to this day is, he could have been really angry kasi yung quote-unquote reputation niya na tipong, ano ba yan, pinayaan mo ko sa harap ng buong simbahan, ganyan. The only thing he said was, next time pag tinawag ka ng mami, make sure nandun ka. So, it gave me again, of course, mali yung mga ginagawa ko ng mga panahon na yon. I was taking the ministry for granted.
Pero nakakatuwa ang Diyos na kumilos na una, binigyan niya ng wisdom ang tatay ko na wag mo nang pagalitan pa na pinahiya mo ko, ganyan. Or there was nothing like that. The second thing was, it gave me the confidence na tipong okay lang magkamali. Yung sinasabi nga ni Brother Ernie kanina, okay lang magkamali kahit sa ministry, kahit sa mga gawain na pinapasok natin. Because I grew up watching him. I grew up being in outreaches, San Pablo, Batulao, Dagupan, Pangasinan, Laia, Lalakad Baguio. yung mga yan sa Naalala ko noon, years ago, nagbohol tayo with the late Nanay Nanay Crisanta. Nag-Thailand pa ako, binisita ko si Brother Ernie noon when he had this accident na ang sabi pa si akin ni Papa noon, I was there for vacation. Unang bungad sa akin, naalala, kumusta ka na? May dalawa kang prayer meeting. So even those kinds of things na tipong, I grew up in the ministry, but the ministry wasn't force-fed sa akin. Na tipong, dahil anak kita, ganyan, sundin mo to, ganyan. Sinasabi ni Papa na tipong, he allowed us to make our own decisions, which eventually led me to being here right now. If things were different, if things went south, siguro I wouldn't be here. Siguro to some, I've heard stories na mga bata naging resentful sa mga parents nila na in the ministry because force feed na tipong, dapat you have to be like this, you have to be like that. Sa amin, it was like, make your own decisions, deal with the repercussions, pero sabi nga ni Brother Ernie kanina, alam namin to the point na minsan naabuso, na hindi magbabago yung pagmamahal na binibigay niya sa amin. Yun ang assurance na napakahalaga. One thing about my relationship with my kids, naghabol talaga ako. Nagti-teenager na, itong natutunan ko eh. Pag nagti-teenager na mga anak mo, hindi mo na pwedeng pandilatan yan. May dalawang paa na yan. Pwede nang pumunta yan kahit saan. Pwedeng magbarkada yan. So what I did, sabi ko, kailangan habulin ko to. Ayokong ang sekreto malalaman ko sa kapitbahay, imbis na sa kanila. So, in a sense, ayoko nang gamitin yung humble, pero kailangan tanggapin mo yung katotohanan, habulin mo. So, dumating sa point, ito maganda. Gusto magpatato itong katabi ko. Ayan. So, ang nangyari, instead, sabi ko, sige, compromise. Then, nagpunta kami ng Landmark, pinabutasan ko yung tenga niya, nagkaroon siya ng hikaw. Sabi ng mga members, Brother Ernie, yung anak mo may hikaw. Sabi ko, ako nagpalagay niyan. I didn't want to push down their throat what it means to be a Christian. Hindi mo pwedeng ipuwersa sa kanila. Ito nga yun yung, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. I'm not encouraging you to do that, no? Pero at that point, knowing who my son is, I know he wouldn't go beyond the boundaries. But binatilyo ka na eh. Gusto mo rin, di ba? Sama, wow. Ano yung mga music mo nung araw? Yung mga music namin noon po kasi it was, nung panahon na yon, we were listening to mga inabutang mga kapanahunan ko, mga rap metal, mga Limp Bizkit, Linkin Park, sigawan ng sigawan, tapos hindi naman kagandahan yung mga lyrics. I remember one time, naglilinis kami ng bahay. Tapos, syempre, para lang ganahan kami maglinis. Papatugtog kami magkapatid na lalaki. Mayroon kaming Limp Bizkit na tape sa bahay. Pinatugtog namin. Unang track pa lang, puro curse word. Parang yung curse word nagkaroon ng kanta. Parang ganon. Ang reaction lang ni Brother Ernie that time was, puro mura yung kantang yun And then we didn't hear anything. He allowed us to be ourselves. Na tipong, ito yung sinasabi ko sa kanya noon, natutuwa ako kasi he took that liberty and the energy to really get to know us to the point na ano ba yung music na pinapakinggan namin, ano ba yung mga kinahiligan namin. I remember I told him lahat nakaklase ko noon, nagpapabutas ng tenga. So, ang hindi po niya nabanggit noon, nagpabutas po kami right after fellowship, kung di ako nagkakamali. Sa quad pa kami nun. So imagine me sitting down, papabutas na ako, tapos nakatingin po sa akin yung tatay kong ministro, yung nanay ko, dalawang kapatid, at alam mong galing Sunday kasi naka-formal Kasi yung sales lady na wiwirdohan na tipong, sinasabi niya, bubutasan na kita, bubutasan na. Sige po. Tapos nagdadalawang isip siya na parang hinihintay niya na pigilan siya ng nanay ko, ng tatay ko, pero there was nothing like that. So,
it's that we were allowed to grow. I guess yun yung term. We were allowed to grow and really discover ourselves. Because one thing na natutunan ko po kay Brother Ernie as a father is this. I need to train you up. I need to make sure na kaya nyo mabuhay. Kasi ayaw kong dumating yung panahon na pag hindi nyo alam gagawin sa buhay, umiiyak kayo sa puntod ko at sinasabing, paanong gagawin namin? Hindi namin alam gagawin namin. Hindi na ho sasagot sa amin yan. 6 feet under na. So, it's that training na binigay sa amin na ano't ano man ang mangyari, dapat handa ka sa ibabato ng buhay sa'yo. Lalo na pagdating ng panahon na, lagi nga po sinasabi ni Brother Ernie, pag umabot na po siya doon sa pre-departure area at kailangan na po niya lumipad papunta kay Lord. These are freedom within boundaries. Hindi ko ho kayo ine-encourage na patatuan niyo. No. First of all is you need to know your kid. The tragedy of parents is na somehow nung early part of my parenthood, basta then that nga, hindi ko magawa magpakain kasi wala akong trabaho. I was a full-time worker. It was my wife who was working. But somehow, at the back of my mind, as a Christian father, they will face all these difficulties. There will be what we call temptations. At kung hindi mo siya bibigyan kung ano ang mga limitations within the boundaries na pwede niyang gawin, ay pwede pong makagawa ng mga maling desisyon. Meron po akong isang ginawa, nakuha ko po to sa scripture. Remember Abraham? Abraham prayed for Isaac. Isaac prayed for Jacob. I did that to my children. Spiritual blessing. Inisa-isa ko sila, inuna ko siya. And I talked to him and I said, okay, I'll give you the blessing now. As a father, as a head of the family, I will now pray for you and this is the blessing as panganay. So I pray to the Lord. Sinundan ko lang yung scriptural legacy ng mga nauna sa atin. Pagkatapos, hindi ka agad. The next time was, I talked to Chito and I let him sit down and I said, Chito, I want to give the blessing. Minsan kasi hinintay pa nating mamatay, hintay pa nating maghihingalo. Minsan ang nasa isip nating blessing ay yung pera. Hindi po. Ang una niyong ibigay, yung spiritual blessing. Sa pinag-pray ko rin po si Chito. And then, after a while pa, when I was led, I also prayed for Mariel. And they're not perfect, no? Far from it. But one thing that you would you realize as a father, with all the mistakes, with all the failures, you love them. And you won't allow them to just wallow in their self-pity. Hindi. Kaya nga po, kailangan talaga ng tatay. Kasi ang nanay, minsan mahina ang puso niyan eh. Konting bagay, ay sige. Sabi nga, ang bata dapat paiyakin. Alam niyo kung bakit? Nag-e-expand ng lungs niyan. Maganda pong umiyak ang mga bata. Paiyakin ninyo. Huwag niyong bugbugin. Si Mariel, alala ko po yan, no? Freedom po, pinag-uusapan. Wala po kaming pera masyado. Birthday nung isa, birthday ng lahat. Birthday ni, sino may birthday? Tigwa 100. Patatakbuhin ko yan sa loob ng SM. Sige, kahit na 100 lang naman yung pera. Ay nakakatuwa si Mariel, nasa dulo ng mall sa Landmark, biglang sumigaw. Papa, kaya ba natin ito? Nagsisigawan kami sa mall. Sabi ko, magkano yan? 120. Hindi, hanggang 100 ka lang. Okay. Hindi sila nagkaroon ng resentment kasi unang-una pare-pareho yung treatment. Hindi yung mas maganda itong isa, mas mahal yung isa. No, they were treated equally. I took that risk. Pwede kang maging kontrabida. But right now, naramdaman ko yung respeto eh. Something that every parent would exchange for anything. Pwede kang bigyan ng 1,000, pwede kang bigyan ng kahit na ano, pero kung walang respeto ang anak mo sa'yo, walang malasakit ang anak mo sa'yo, then sayang. Sayang ang lahat ng ito. And bilang preacher, I made sure, hindi ko tignan yung reputasyon ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao. Because I knew they have their own problems. No, hindi naman to the point na hindi mo iingatan yung reputasyon mo. Pero as Christian worker, I made sure that I was doing the right thing and God was with me.
as parents, we would take a lot of risk. Marami tayong gagawing risk. Kahit nga po ngayon, may asawa na, hindi po kami nakikialam sa problema nila. Wag lang sila siguro nagsasabunuton at naghuhulugan na sa hagdan. Kahit na ano pong mangyari, kagaya kila Patrick, hindi po kami nakikialam. Not until they will come to us and say, we need you. They need to grow on their own. Hindi natin sila pwedeng pakialaman kung ano ang desisyon nila sa kasal nila, kanila yon. Kung ano ang desisyon nila sa anak nila, kanila yon. Hindi po natin pwedeng pakialaman yon. At pag namatay ka at nalagay ka sa maliit na kahon na may salamin, nakangiti ka. Kasi alam mong mabubuhay ang mga anak mo kasama ang Panginoon kasi natuto sila. So, 6:00 na pala. So, hopefully in those... Anyway, last words as a son siguro. Any advice, anything about being a son? One thing na natutunan ko with my relationship with Brother Ernie is always be forgiving. Always be... don't harbor negative emotions because kayo lang kawawa eh. When you, I remember he told, the speech na binigay ni Brother Ernie during my wedding was growing up gracefully. And by the grace and mercy of God, I'll be turning 39 this year. He'll be 40, I'll be 68. 69. So, ayokong umabot sa panahon na tipong ang dami kong resentment, ang dami kong regrets. Ayoko nun eh. Kasi life is already challenging as it is. Diba? Sabi nga sa Bible is, sufficient is the troubles of today. So bakit dadalhin mo pa yung mga emosyon na yan? So always be forgiving. Your parents are not perfect. And you may be watching this and saying, oh, madaling sabihin sa inyo kasi okay ang relationship ninyo. Ayan, tatay ko ganito, tatay ko ganyan. Eh, ganun din kami nag-start dun. and the thing here is that, believe it or not, if you're watching this and you're saying na nandun ka sa sitwasyon na yon, the father that you have right now is the best father that you could have, God gave you. Because the situation, the difficult situation that you're in right now is going to make you grow as a person, spiritually, physically, emotionally, psychologically. And maybe, ikaw din ang ginihintay ng Diyos pagpagamit sa Kanya para mabago ang tatay mo. We don't know that. Kasi we don't want to, ayaw nating umabot sa punto nga sinasabi nga ni Papa na tipong nagiiyakan ng mga anak sa harapan na isang kahon kasi hindi mo nasabing mahal mo tatay mo. By the way, we say I love you to one another. All of us. Yeah, it doesn't... Kumbaga kasi, lalo na sa panahon ng pandemic ngayon, na hindi kayo nakikita madalas, you don't know eh. Life can throw you a curveball any given time. We know that because nasa pandemic tayo ngayon. So, take this moment now to say, you know what, Pa? I'm sorry if I was not so good back then, and you forgive for whatever. Because these things na ginawa nila, it always comes out of a good heart. Always remember that fathers have different languages. A father can love you by saying, bibiling kita ng mga gamit. Or a father can be loving by saying, nandiyan siya sa tabi mo palagi. So, iba-iba yan. So, it's really up to, it's a wonderful journey. Lalo na ngayon, lalo na ako may anak, tas babae pa. So, I know there will come a time na ngayon, dada-dada pa yan kasi 6, 7 years old. But once she grows up, I'm sure she will get to know people. She will get to know boys. So, I just have to train her in like how you should be treated as a woman. How, paano ka alagaan. And from there, I just have to have faith na God will be also talking to her on how she should treat herself. And yung mga bagay na yon. And one thing na also ipinagpapasalamat ko kay Brother Ernie is this ministry. I could have easily ran away from this kasi sinasabi nga ni Brother Ernie kanina, ang dami nagsasabi ng reputasyon. Ilang beses ko rin po narinig yun. Nung lumalaki ako, tanda mo, ikaw ay anak ni Brother Ernie, kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. So it was difficult because I wasn't allowed to grow and really discover. But knowing, again, the confidence that He loves me no matter what, whether good, bad, passing or failing, alam ko na nandiyan yung pagmamahal ng Diyos. At pagmamahal ng Diyos na binubuhos sa Kanya, na nag-overflow at na nakikinabang nung kami mga anak niya. Finally, treat your children
as your friends. Yes. They are your friends. Eventually, it's no longer tatay, it's no longer anak. They're your friends. At napakasarap kapag ganito ang relasyon nyo. Sensya na kayo at pareho kami madaldal na dalawa. Gift of gab. So salamat sa chance na I've been desiring to share our family life. Open book naman, hindi perfect. Pero look what God can do. Look what God's mercy and grace can do to a family that was almost broken, and yet by His grace was healed and completely being healed. At napaganda. Yun nga po, lalo pagtandaan ninyo, mag-asawa, you age gracefully, hindi nagsisigawan, hindi nag-aangilan. Naroon yung respeto. Huwag mawawala yung respeto. Kahit na sabing matagal na kayong magkasama, huwag mawawala ang respeto ninyo sa bawat isa. Sa asawa mo, sa mga anak mo. So, maraming salamat at tayo dadako na sa mga birthdays muna. Brother Patrick, pakibati naman, May 19. May 19 po, si Pastor Ray Lau. Hello po, Pastor. Sister Adoracion Ferrer, Sister Alejandra Hornilia. Belated happy birthday po kay Brother Jojo Bainohan, Brother Sander Aguilar, and that's it. That's it. Hello na rin po sa 126 people na nanonood po sa atin. Okay. Good evening po. Sige po, tayo po'y mananalangin at magsisimula na tayo. No? Maraming salamat po, Ama, na muli kami ay ginamit ninyo at ang bawat isa ay naghahanda po na ang aming puso'y tumanggap ng napakagandang mensaheng magbubuhat sa inyo sa hapong ito. Sa awitan pa lamang, Lord, double portion of anointing to the new set of worshipers na gagamitin mo, na patuloy po ng iyong presensya ay maranasan namin at mag-minister sa amin ngayong gabi. At sa mga magtuturo po, Ama, again, ang iyong tinig ang marinig sa gabing ito. And all this we pray in Jesus' name. Amen. So let's welcome the new set of worshipers, Minister Andy, Minister Arnold, and Minister Elmer. Ayan. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, everyone. Glory. Hallelujah. Babati muna po si Mr. Arnold. Kamusta po mga kapatid? Samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Si Minister Elmer po. Magandang gabi sa ating lahat. At welcome sa ating midweek Bible study. Thank you, Lord. Salamat sa ating Diyos. So, sa lahat pong nanonood at nakikinig ngayon sa ating midweek Bible study, happy watching po sa buong mundo, buong bansa, at sa buong Comfy family. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, bago po tayo umawit sa ating Panginoon, let us prepare ourselves and ating pong sasambahin ng ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, nang may nais maglingkod kay Yahweh, dapat magsaya. Let's clap our hands to God, brothers and sisters. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, sabay-sabay po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. At magpuri at lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasyang sumunod kay Jesus. Once again, umawit at magpuri. Umawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos. Kaya ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng
ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito'y matig ng iyong kamangha-mangha ang iyong mga gawa. O kay buti mo, Panginoon, lahat ng may buhay, sumigaw na, O Yahweh, O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Everybody, sing with us, brothers and sisters. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 oh, Hallelujah, 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 Hallelujah. Glory, hallelujah. Praise you. Puri ka, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Let's continue worshiping our God, brothers and sisters. Let us remain in the very presence of our Lord Jesus Christ. You're so good, O Lord. You're so wonderful. Praise you, Father. Kay buti mo sa buhay ko,
ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y naranasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na pag-isa. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, anumang lahi o dako ng mundo. Sasambahin kita, Panginoon, papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag,
ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ang Panginoon, glory to God, salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo po makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin, purihin ka, Diyos na dakila, Diyos ng papagmahal, ikaw na lumikha ng langit at lupa, purihin ka ngayon at magpakailanman. Salamat po sa muli niyong pagbibigay sa amin ng malayang oras upang kami po ay muli makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Kayo po ang magturo sa amin, kayo po ang magpaliwanag, buksan na aming puso't isipan upang amin po maunawaan ang inyong mga itinuturo sa amin upang kami po ay makasunod sa inyong mga alituntunin para sa aming buhay araw-araw. Sa banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu, samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang magpapaliwanag at marami pong salamat sa lahat ng mga answered prayers, sa lahat po ng mga favors, lalong-lalo na po sa inyong gabay at pag-ibig sa amin, sa pang-araw-araw naming buhay. Lalong-lalo na po ngayon na kung saan napakarami po ng mga alalahanin ng mga tao na sangkatauhan sa buong mundo. Salamat po sa inyong pagsama sa amin araw-araw, sa inyong paglingap sa amin, at sa inyong pong proteksyon na amin pong laging nararanasan. Purihin ka, Diyos na dakila. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Glory to God. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin tungkol sa Ten Commandments, atin naman pong tatalakayin ngayon yung the fourth commandment, which is in Exodus 20 verse 8. Observe the Sabbath and keep it holy. Glory to God. So, ano ba ang instructions ng Diyos tungkol sa Sabbath sa mga Israelites? See, basahin po natin yung Exodus 20 starting in verse 8 up to verse 10. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit, namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Purihin ang Panginoon. So ito ang ibinigay na instructions ng Diyos kay Moises at para sabihin sa mga Israelita. Ano nga ba ang word meaning? Ang sabi, observe the Sabbath and make it holy. So the word observe means to conform, to obey, sundin, ganapin, at gawin. Yung Sabbath ay English word, pero sa Hebrew word ay Shabbat. Iba yung spelling,
Dalawa nga yung word na nakita ko na magkaiba ang spelling. Pero ang kahulugan nito ay kapahingahan mula sa gawain. Rest from labor. It's a day of rest. When we say naman make, it means produce, commit, gawin, gumawa, ipangilin. And then holy means to sanctify, gawing banal at igalang. Itong Sabat ay ginagamit and they refer this to the 7th day, Saturday. Dahil noong araw ay ang ikapitong araw para sa kanila ay ang Saturday at sa Hebrew calendar, it begins at Friday sunset up to Saturday night. Now, it is also a sign of covenant between God and the Israelites. Kaya nasasaad dito sa Exodus 31 verses 13 to 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay sagrado. So, now, the command to observe the Sabbath. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ito po ay pinapagawa at mahalaga ito sa ating Panginoon? Unang-unang reason is to commemorate the 7th day after God completed the creation. Kasi makita natin dito sa Genesis 2 verses 2 to 3. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. At itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ikalawang dahilan, God gives rest on the Sabbath to remember that the Lord delivered Israel from Egypt. Dito yan sa Deuteronomy 5 verse 15. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. So, how do we observe this Sabbath? Ito pong Sabbath na ito ay regalo ng Diyos para sa ating lahat. It's God's gift to us. So, unang-una, ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos for us to rest. It's a time to rest. Man is designed and made to rest. Alam nyo, tayo pong mga tao, mga kapatid, marami tayong ginagawa araw-araw, marami tayong mga inaasikaso, pero hindi rin naman natin kaya na wala tayong kapahingahan. Yung tuloy-tuloy na tayo ay gumagawa, tuloy-tuloy na tayo po ay kumikilos nang walang kapahingahan, hindi po natin kakayanin yan. Kaya alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin sa atin. So, He designed man to rest. Mas nga yung mga makina kapag tuloy-tuloy na ginagamit, dumarating din ang pagkakataon na ito ay nasisira. So, God created man na meron siyang panahon na siya ay kikilos at gagawa at meron din siyang panahon na kung saan siya ay mamamahinga. Our bodies needs to move and work, but our bodies also needs to recharge and refresh. Now, ang Diyos ay nagpahinga. Sinabi niya ng ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ano ang kanyang ibig sabihin? When God rested after the creation, it's because He was setting a pattern for us that we need to work 6 days and then ang ikapitong araw ay pamamahinga na nakalaan para sa ating Panginoon. So, God gave us the Sabbath. Yan yung nasa Exodus 20:8-11 at saka sa Mark 2 verse 27. You see, nilikha ng Diyos ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Sa Mark 2:27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. See, kaya nga ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya tayo ng isang special day para tayo po'y mamahinga at ilaan natin ito para sa ating Panginoon. Sabbath simply means to cease from work, to stop from our work.
ang Diyos, kung makikita natin nung creation, He draws a boundary line between work and rest. At ginawa rin niya yung day and night. Ginawa rin niya yung earth and sky, land and water. So, naglagay din siya ng boundary between work and rest. Kaya ang kanyang ginawa, nung ikapitong araw siya ay nagpahinga. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng kapahingahan, tayo po ay nare-recharge mentally, physically, meron ding mga emotional break, nare-refresh tayo, nare-recharge tayo mga kapatid. And then, secondly, yung Sabbath was given to us, it's a time for us personally. It's time for us to feel ourselves. Kasi mahirap naman yung talagang lagi na lang tayong gumagawa at kumikilos. And even Jesus Christ, our Lord Jesus Christ and the disciples, they rested. Makikita natin yan sa Mark 6, verses 30 to 31. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. So here we see na sila man ay nagpahinga. There is a time for work, and there is a time for play, there is a time for us to rest, there's a time for us to eat. And so even God Himself rested after the creation. We also need a good night's sleep. Kaya during the day, we work, and then sa gabi, tayo po ay nagpapahinga. So, do you want to rest? So, rest. Binigyan tayo ng Panginoon. Bigay niya ito sa atin. Para personally, we attend to ourselves. When we work hard. But when we play, we don't work when we play. When we worship God. So, mga kapatid, ito po ay isang mahalagang bigay sa atin ng ating Panginoon. Ikatlo, the Sabbath is a time for us to enjoy God's blessing. Kung nga, kumisa, ang dami-dami natin ginagawa, hindi na natin napapansin na ang dami-dami naman palang ibinibigay ng Panginoon, ang dami-dami na niyang ibinibigay na pagpapala sa atin. Minsan, hindi na natin naalala magpasalamat at hindi natin naaalala na ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. See, 1 Timothy 4 verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Dito makikita natin, mga kapatid, na itong araw ng pamamahinga ay isang panahon upang tayo po ay magmuni-muni at magpasalamat at we go to the presence of our God. Si Ecclesiastes 3:13, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. You see, napapansin nyo ba kapag rest day natin, yung Sabbath day, usually kapag may araw tayong libre, yung araw ng Sunday, it's a family day. Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming mga biyaya. So many things for us to enjoy. Oo, pagod na pagod tayo sa maraming araw. Pero pagdating ng isang araw, ilaan natin na ito ay sa Panginoon at pasalamatan natin, alalahanin natin ang lahat ng kanyang mga ginawang kabutihan. Rest and enjoy our families, our relatives, our friends. Count our blessings, God's blessings. Have an enjoyable recreation with your loved ones. And then praise and appreciate the beauty of God's creation. Look at the birds, the beauty of nature. Appreciate the different colors of the flowers. See, read the Bible. And if you have to go to sleep, sleep and rejuvenate. Recharge yourselves. Ang mga biyaya ng Diyos is for us to enjoy. So, enjoy it in the presence of God. Kaya Ecclesiastes 9:7, sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat iyon na itinakda ng Diyos para sa iyo na may luwigaya ka sa bawat oras. Kaya we have to be cheerful. Maging masaya tayo palagi, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Sabbath is a holy day to honor and worship God. Yun ang nais ng Panginoon. Yes, we have these 6 days to work,
Pero yung isang araw ay ilaan natin sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa Exodus 20 verse 11, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. So how do you keep the Sabbath holy? When God revealed the 10 commandments to the Israelites through Moses sa Mount Sinai, they were commanded to remember the Sabbath and keep it holy by not doing any work and allowing the whole household to cease from work. It's a holy day dedicated to God. 6 days of work, 1 day dedicated to worship God. You know, we need the Sabbath to rest, for our relaxation, spending time with God. You know, to be in the presence of God is rest. Importante ito. Because rest renews our strength. And also, this is the day for us to join and have fellowship with others to worship our God. So, the Sabbath, a day of worship, is a delightful and honorable day to honor and worship the Lord. Binigay ito ng Panginoon sa atin, and then let us do it and give it to God. This is a holiday. Dedicate this to commune with our God. Be in the presence of God. Ika nga bonding natin sa ating Panginoon. The Sabbath is a lasting covenant, a promise between God and His people. It's a sign of covenant between God and the Israelites. Kaya nga Exodus 31, 13-14, babasahin ko muli mga kapatid, ha? Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salilahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay sagrado. Purihin ang Panginoon. See, ibinigay ng Diyos ito at ang sabi niya ay igalang ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay pinili ko at ito ay banal. Kaya ito ay isang covenant ng Panginoon sa mga taga-Israelita. See, sabi niya sa Ezekiel 20 verses 11-17. The Sabbath is important to God and He desires the Sabbath to be strictly observed. Sabi niya, starting with verse 10, inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon, ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila ay mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin at hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Bagkos, nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binala ko na noong iparana sa kanila ang matinding galit ko para malipol sila. Ngunit, hindi ko ito itinuloy upang ang pangalan ko hindi mapulaan ng mga bansang pinag-alisan ko sa Israel. At doon sa ilang, isinumpa kong hindi sila dadalhin sa lupang ipinangako ko sa kanila, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Sapagkat tinalikuran nila ang aking kautusan, hindi sila lumakad ayon sa aking matuntunin at hindi nila iginalang ang araw ng pamamahinga. Sila'y sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Ito makita natin kapatid na ang nais ng Panginoon ay sa atin din ikabubuti. Ibinigay niya ang araw ng pamamahinga para sa ating lahat. Kaya ang nais niya, ito ay ating masunod. And then, so, dito rin sa Exodus 16, 23-30, ito yun naman yung tungkol sa pagkain nila, yung mana. Pinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo, ngayon ang gusto ninyong lutuin, ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayo mamumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Ngunit na ikapitong araw ay mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos?
Tandaan ninyo na akong si Yahweh ay nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. At mula noon, nagpahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. See, we shouldn't think that the Sabbath is a burden or an imposition or an interruption. But rather, the day of the Sabbath is something that we have to look forward to, because this is the day that we go into the presence of God. And God Himself has set this apart for us. So we should call the Sabbath a very delightful, isang bagay na dapat nating asahan palagi every week. Now, reading through the lines in Exodus 16 verses 23 to 30, dito makikita natin na 6 na araw, mamumulot sila ng mana, ngunit sa ika-7 ay wala silang mapupulot. This means that the Lord is a provider para sa ating lahat. Maring iniisip natin, naku, baka wala akong pagkain para sa ika-7 araw. But no, the Lord said, bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. So, this is a reminder na we are dependent on our God, and we rest in the presence of God, and we rest on His promise of care and providence for all of us. Philippians 4:19. Now, Jesus is the Lord of the Sabbath. You see, ito ngayon yung pumunta sila, Lord Jesus, kasama ang kanyang mga disciples, at sila'y nagutom at nanguha sila ng pagkain. At nakita sila ng mga Pariseyo. At ang sabi niya, naku, bawal ang ginagawa ng mga disipulo mo, Jesus Christ. Sabi niya. Ngayon, sumagot si Jesus sa kanila dito sa Mark 2 verses 27 and 28. And Jesus said to them, the Sabbath was made for man, and man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon nang sinabi niyang the Lord of the Sabbath? Ito po mga kapatid. Jesus is proclaiming that He is the one who exercises authority even over the rules and regulations that govern the Sabbath day. Kasi itong mga Pariseyo, marami silang mga ginawang, mga iba't ibang mga conflicting and confusing at mga nakalilitong, mga panuntunan o mga Sabbath laws which are so oppressive and cruel na mahirap sundin. Kaya binati nila si Jesus at ang kanyang mga disipulo, uy, hindi mabuti ang inyong ginagawa, bawal yan. Kaya sumagot ang Panginoon sa kanya. At ang pagsagot ng ating Panginoon, that the Son of Man is Lord of the Sabbath, ikalawa, Jesus means that He is greater than the law and above the laws of the Mosaic covenant. Because as God in flesh, He is the author of those laws. Oo nga naman. Siya ang gumawa ng mga panuntunan ito. And ikatlo, as Creator, Christ was the original Lord of the Sabbath in John 1 verse 3 and Hebrews 1:10. So, since He is the Creator, you see, He has the authority to overrule itong mga ginawa ng mga Pariseo, mga panuntunan over the Sabbath. Because the Lord, our God, our Lord Jesus Christ, He is the Creator of the Sabbath. He is greater than the creation. Ikaapat, as Lord of the Sabbath, Jesus has the right, the power, and the authority to dispense, meaning to distribute and to manage the Sabbath in any way that He is pleased, because He is the Creator. And then ikalima, when Jesus said the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, in Mark 2 verse 27, Jesus was attesting and Jesus was declaring to the fact that just as the Sabbath was originally instituted to give man rest from his labors, so did He come to provide us rest from laboring to achieve our own salvation by our works. Because of His sacrifice on the cross, we can now forever cease laboring to attain God's favor and rest in His mercy and grace. John 3:16. Ang ginawang pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoon ang siyang nagbigay ngayon
sa atin ng kapahingahan. You know, we labor to earn our salvation, but no. Jesus is our Savior. He is our salvation. So, the Christian Sabbath, Sunday is God's day. Now, the Lord's Day in Christianity is Sunday, the principal day of worship. This is the time when Christians gather. Now, it is observed by most Christians as the weekly memorial of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Christians started meeting on Sundays. Makita natin yan sa Acts 20 verse 7 and 1 Corinthians 16:2. They did this, ginawa nila ito sapagkat Jesus was risen from the dead on a Sunday and appeared to them at least on the first and second Sunday after he was risen in John 20 verses 19 and 26. So almost immediately, the Sunday was called the Lord's Day in Revelation 1 verse 10. Now, the reward of keeping the Sabbath. In Isaiah 58 verses 13 to 14, sinabi pa ni Yahweh, inyong igalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa kung mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahang habang naniniraan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno inyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ito po ang ating makakamit sa ating pagsunod sa ating Panginoon. The Sabbath law is fulfilled in our Lord Jesus Christ. See, Jesus is our rest. In Him, we have rest in peace. And so, we gather together. We believers, we honor Him, we worship Him. You see, we join all together, all of us together, because of our Lord Jesus Christ. To find rest in Him. Marami tayong mga inaasikaso sa buong linggo, maraming alalahanin. In Christ, see, we rest our worries, our anxieties. Binibigay natin lahat yan sa ating Panginoon. Kaya nga, Matthew 11:25, diba? Sabi niya, come to me. And then in Hebrews 11 verse 25, see, do not forget the meeting together. And then fix our eyes on our Lord Jesus Christ because Jesus is our rest. John 3:16 and Hebrews 12 verse 2, fix our eyes on our Lord Jesus Christ. Kaya in Hebrews 4 verses 9 to 10, kung paano nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. So mga kapatid, it's now very clear that Jesus is our rest. So the Sabbath law is fulfilled in our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon at tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tanging Panginoon, tanging tagapagligtas at ang kapahingahan ay may papasa atin. Purihin ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong dakilang kamatayan at pagdurusa sa aming pong mga anxieties and worries. Nasa iyo at ikaw ang aming kapahingahan. Patuloy po ninyo kami pagpalaing Panginoon, makasunod kami sa iyong mga panuntunan sa aming buhay at purihin ang iyong banal na pangalan. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan sa aming lahat. Purihin ang iyong banal na pangalan, purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy
tao